kaharian ng Diyos ay kinuha ni Jesus sa lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, at kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinugli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga pulo ng dagat, itong bansang Pilipinas. Mga kapatid, natapos na ang taon na nahihintay natin ang pagkakataon sa pagbalik ni Kristo sa sanlibutan. Pumasok na ang 1,000 taon na si Kristo ay maghari na 1,000 taon na si Kristo maghari na sa kanyang bayan. Upang masubaybayan ang katotohanan nito ay mabuo ang programa ng The Kingdom of God. Upang masubaybayan ang katotohanan nito ay mabuo ang programa ng The Kingdom of God. At sa ilalim nito, ang palatuntunan ang consummation est. Ibig sabihin, natapos na ang lahat. Uulitin ko po sa inyo na ang ibig sabihin na ang consummation est ay natapos na ang gawa ng Diyos. Pagkatapos nitong 2,000 taon ni Kristo, ito rin ang ika-6,000 taon mula nagkasala si Adam. Dahil sa loob ng 6,000 taon ay tinapos na ang Diyos ang kanyang mga gawa at sa ika-7,000 taon ay nagpahinga siya. At ngayon, sa pangalawang sanglinggo ay natapos na rin ang 6,000 taon at nandito na tayo sa ika-7,000 taon na ang Diyos ay nagpahinga muli. At dahil dito, kinakailangan na ang lahat ng mga tao ay magbabago sa kanilang sarili, na magiging handa sa pagharap sa Panginoon upang hindi maulit muli ang kasalanan na ginawa ni Adam na sumaway, habang ang Diyos ay nagpahinga. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos dito sa ating bansang Pilipinas na inihandang tahanan ng mga anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagsimula maghari dito sa ating bansang Pilipinas hanggang sa buong daigdig. Binabati ko po ang taos-puso ang ating Divine Mentor, Supreme Founder of the Kingdom of God, walang iba mahal na Haring Philemon Oriam Bonanza, na sa kanyang nagmula ang aming wisdom. Sa kanyang royal families, sa 12 apostoles, sa 12 tribes of Jacob, sa mga 70 leaders, kasama na dito ang mga NCR leaders, at sa lahat ng mga sumusubaybay at mga tagapakinig, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Felicidad Awid Biulango nga naka-assign sa Patiros, Metro Manila. Ibigay ko po sa ating kapatid si Santos Abduhan. Maraming salamat. Magandang gabi po. Mahal na rin Supreme King Philemon Oriam Bonanza na nariyan ngayon sa Rizal Shrine, Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Magandang gabi po uli at sa inyong buong pamilya, sa lahat ng mga members ng Kingdom of God. Magandang gabi po. Mga kapatid, muli ay narito po tayo sa Himpapawid upang magsama-sama at ating pakinggan ang mga salita ng Diyos na sa pamamagitan ng Supreme King Founder Philemon Oriam Bonanza. Ito po ay naiparating sa amin at ngayon po ay aming himay-himayin na ipaliwanag sa inyo ang mga bagay-bagay na mangyayari sa ating pag-uusapan
sa pamagitan ni Haring Gigi Lagulos ay kanyang isasaysay ngayon ang mga pangyayari at ang mga mangyayari pa, sapagkat ika nga ang programa ng Kingdom of God ay para sa lahat ng mga Pilipino. Mga kapatid, wala po tayong relihiyon o sikta na pinag-uusapan dito, kundi ito ay ating pagkakaisahan, pagsamasamahan, sapagkat ito ay para sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. Si Haring Gigi po ngayon, akin pong ibibigay sa kanya ang mga pamamahayag, sapagkat siya po ngayon ay ating bisita, isang regional director ng Region 3, na pagkatapos po nito ay marami po siyang mga appointment na pupuntahan. Kaya papasalamat po tayo na ngayon po ay ating mapakinggan ang kanyang mga pamamahayag. Haring Gigi. Maraming salamat sa ating lahat, no, mga kapatid. Una sa lahat, magpasalamat ako sa aming mentor, mahal na Hari Philemon Oriam Bonanza, na nakatira sa Rizal Wine, Talisay, Dapitan City. Sa mga mahal na reyna. Ang mga kapatid, tatalakayin ko ngayon, itong pinag-usapan namin noong nakarang araw sa isang tao na pinatunayan niya sa akin na si Panginoon Jesucristo isinilang sa negatibo 2. Kaya meron akong tanong sa kanya. Kung si Panginoon Jesucristo isinilang sa negatibo 2, sangayon po sa history, sa world history, na si Herodes namatay sa negatibo 4. Sapagkat si Herodes namatay siya dahil sa kanyang kasalanan, pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpapatay sa mga bata. Kaya ang tanong ko po sa kanya, kung sa Diyos isinilang si Panginoong Jesucristo, sino pa bang ibang Herodes na nagpapapatay sa bata sa mga panahon yaon? Kaya mali po, sapagkat si Panginoong Jesucristo isinilang siya negatibo 4. 4 talaga, mga kapatid. Bakit kako? Kung isipin natin ang istorya ng Diyos, negatibo 4 isinilang si Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi doon, sa pag-edad niya ng 30, ang kanyang edad, nag-umpisa siyang mangaral sa kaharian ng Diyos. Sa taon na yon, 26 AD. Why? Because according to the rule of algebra. Kasi yung 30, kung isipin natin, gagamitin natin ang rule sa algebra. Sapagkat ang 30, walang sinyal. According to the rule, the numbers without sign is always positive. Kaya, ang 30 positibo. Tapos yung negatibo, isubtract natin according to the fundamental rule of algebra. The rule says, to add two numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. Kaya, sa panahon yaon, ang taon, 26 AD. 26 positive. Doon po, kung iisipin natin, nag-umpisa siyang mangaral. Ngayon, mayroon namang hula na sa isang linggo, ang handog susunogin. Mayroong isang linggo na sinasabi dyan, at sa kalahati ng isang linggo, ang handog susunogin. Pakibasa po, kapatid, sa Daniel 9:27. Ganito po ang sinasabi. Ang pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo, at sa kalahati ng sanglinggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paruroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Biro mo, ang sukat, isang linggo lang, at sa kalahati ng isang linggo, ang handog ay susunugin. Ang handog si Jesus, Panginoong Jesus. Kaya ang pagbilang natin sa isang linggo, 7 years. Sapagkat tatlong formula ng Diyos, mga kapatid. Mayroong araw na isang araw talaga. Mayroon namang isang araw na ginawang isang taon. Mayroon namang isang araw na 1,000 taon. Tatlo ang formula ng Diyos. Kaya, yan siya ay 7 years. At sa kalahati ng linggo, abay, kung isipin natin, ang handog susunugin.
kangan ang handog si Panginoong Kristo sa kalahati, sa 3 years in a half. Kung idagdag mo ang 3 taon at kalahati from 26 AD, abay, sa 29 in a half doon, pinatay si Panginoong Hesus. Pinako siya sa krus. Ngayon, ang 3 years in a half naman, tinapos sa kanyang mga apostoles. Kaya lumalabas, kung idagdag mo ang 3 years in a half, from 29 in a half, mayroong 33 AD. Yan ang istorya ng Diyos, mga kapatid, na kailangan alamin natin ang istorya ng Diyos para marami tayong alam ba sa daigdig. Kasi yan plano ng Diyos ito eh. Kinakailangan alamin natin ang istorya ng Diyos. Kaya kung iisipin po natin from 33 AD, yun ang panahon na ang maniniwala ni Jesus Christ ipapatay. Kaya ang mga Diyos naglakad ibabaw sa yelo, yung mga wandering Diyos. Kaya yan ang istorya ng Diyos, sapagkat istorya ito ng Diyos sa daigdig. Kaya kung isipin natin, sila ay naglakad ibabaw sa yelo, sapagkat unahin muna natin, tandaan niyo mga kapatid, sa panahon ni Emperor Nero, pinapatay ang mga tao. Ito lang, lakbitan ko lang konti. Kung isipin natin ang mga Puritans sa noon, mga kapatid, ito rabang itong England, mga Puritans din yan sila nga maniniwala ni Jesus Christ. At mayroong batas na ang maniniwala ni Panginoong Jesucristo noon, papaalisin, ipapatay yung iba. Kaya natakot ang mga naniniwala ni Jesus Christ noon, kung isipin lang din natin. Kaya sumakay sila sa Mayflower, pumunta sila sa 13 the original states sa Amerika. Kasi ang 13 the original states, Connecticut, Delaware, Georgia, Massachusetts, New York, New Hampshire, North Carolina, at saka New Jersey. Tapos Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, at saka Virginia. 13 the original states. Yan po ang pinuntahan sa mga Puritans. Tapos meron pa ako nakausap kahapon doon sa Fairview. Sinabi pa niya sa akin na ang Argentina kasali daw sa 13 the original states. Hindi kasali kasi ang Argentina, yan ay Latin America, mga kapatid. Ang Argentina, Latin America, Argentina, Bolivia, Brazil, tapos Brazil, tapos Colombia, Cuba, Costa Rica, Chile, Honduras, Haiti, Jamaica, Mexico, tapos Nicaragua, Suriname, Uruguay, at saka Venezuela. Yan ay Latin America. Yung sinabi mo, kapatid, kahapon sa akin dyan sa Manggahan, sa Fairview, dito sa Commonwealth, kung isipin mo, hindi kasali sa 13 the original states. I-correct lang natin, ha? Para bright kayo. Ito. Yan siya. Ngayon, balikan natin. Sa 33 AD, doon man nag-umpisa. Ngayon, bibilangin natin ang 70 weeks of God. Ang 70 weeks of God, 490 years. Kung isipin po natin. Ngayon, kung idagdag mo ang 490 years, abay, 523. Pero bago sila dumating sa 523 doon sa Wanshi Province, abay pag-usapan natin kung ano ang istorya doon. Pakibasa po, kapatid, sa Deuteronomio 11:31. Basta! Sapagkat kayo'y tatid sa Jordan upang inyong pasukin na ariin ang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, at inyong aariin at tatahan kayo roon. Biro mo, meron pang inihanda na lupain para maging aariin natin. Kaya mapalad tayo mga Pilipino. From Israel, pumunta sila sa Jordan. Ngayon, tumawid yan sila papunta sa Babylonia, mga kapatid. Yan ang mga wandering Diyos, mga Diyos na pinapatay sa panahon pa ni Emperor Nero, Nero, kung isipin natin. Dagdagan mo, kapatid, Hebreo 11:13 hanggang 16, kung totoo po ba yan? 11:13. Oh, 11. 13. Oh, 13:16.
Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nakita na natanaw mula sa malayo Okay. at kanilang ipinahayag na sila'y pawang tagaibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa, sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. At katotohanan kung kanilang naalala, yaong lupaing kanilang pinanggalingan ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawagin Diyos niya o Diyos nila, sapagkat kaniyang ipinahanda sila ng isang bayan. Biro mo mga kapatid, sila ay mga manlalakbay. Biro mo, hindi sila taga roon, taga Israel, kaya pumunta sila sa Jordan, pumunta sila sa Babylonia. Yan ang istorya, sapagkat mayroong isang lugar na inihanda ang Diyos para kanilang aariin. Kaya mapalad tayo, nakasali tayo sa istorya ng Diyos. Dagdagan mo, Ono Pedro 2:9, basa. Ono Pedro 2:9. Para malalaman natin ang kasaysayan. Okay po, basa ko no, kapatid. Datapuat, kayo'y isang lahing hirang, Okay. isang makaharing pagkasaserdute, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kaniyang kagilagilaras na kaliwanagan. Tuloy. Biro mo mga kapatid, maliwanag. Tayo ay tinatawag para maging hirang sa bansa na banal. Kaya mapalad tayong mga Pilipino. Kasi ang istorya nito, dito magtatapos sa bansang Pilipinas. Dagdagan mo kapatid, Exodo 12. Exodo 19, 5:6. 19:5. Para malaman natin kung ano ang kasaysayan. Para ang istorya ng Diyos, Exodo 19, malalaman natin 19:5. 5:6. 5:6 pala yan. Yan ang importante para nating mga Filipino. Basa. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin, at kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin, at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. Biro mo mga kapatid, kapag sundin pala natin ang inuutos ng Diyos sa atin, tayo'y aariin ng Diyos. Hindi ba kayo matuwa sa istorya ng Diyos? Dapat matuwa tayo mga Filipino nito. Kasi ang sentro ng istorya dito, yan, magtapos sa bansang Pilipinas. Ngayon, dagdagan natin mga kapatid. Kasapagkat kung isipin natin ang istorya ng Diyos, kung malalaman lang natin, sila ay mga manlalakbay, yung mga Israelitas, na dumating sila doon sa China. Kasi kung idagdag mo 70 weeks of God, 490 years, 33, abay, 523, dumating sila sa China, doon sa Guangxi province. Gumawa ang mga Israelitas doon ng
rice terraces. Kaya sa panahon na yon, ngayon, ang plano ng Diyos every 70 years ang istorya ng Diyos. Kung idagdag mo ang 140 years, dalawang 70 from 523, abay kung isipin natin, dumating dito sa Pilipinas ang mga lalakbay na sila dato ipugaw sa bansang Pilipinas sa taon 663. Yan ang istorya ng Diyos. Kaya nung dumating sila sa Pilipinas, sila si dato ipugaw. Sa panahon yaon, sila maglalakbay. Tinago ng Diyos ang kanilang pangalan. Israelitas, nung dumating sila sa Pilipinas, abay, tinago ng Diyos ang pangalang Israel. Ang natira ay Tas na lang. Yan po ang istorya ng Diyos. Totoo ba na sila manlalakbay na dumating dito sa Pilipinas? Basa! Isaias 65:1. Ako'y napagsasanggulian ng mga awit ni Salomon. mga awit ni Solomon. Mga awit ni Salomon, 1:5-6. Mga awit. Solomon sa may Ecclesiastes. Para malalaman natin ang istorya ng Diyos. Para ang istorya ng Diyos, mga kapatid, alalahanin natin ito sapagkat ito ay plano ng Diyos. This is the plan of God. Kaya kinakailangan po alamin natin bago tayo maghusga para malalaman natin ang istorya ng Diyos. Kaya kinakailangan ready kayo, take note kayo nitong kaalaman ng aming guro para malalaman ninyo kung ano ang istorya na kasaysayan sa buong daigdig. Para ang istorya nito, kasi sinabi dyan, ako'y maitim, pero kabighani-bighani ang ating katawan, sapagkat ako'y sinunog ng araw. Hanapin muna natin mga kapatid, ha? Kasi mabasa yan dito sa mga awit ni Salomon. Kasunod ito ng Ecclesiastes. Siya ang kasunod. Tingnan mo yung Ecclesiastes para malalaman natin. Para ang mga manlalakbay. Sige, basa. Mga awit ni Solomon. 1:5-6. Basa. Ito po, mga okay. Ako'y maitim. Okay. Ngunit kahali-halina, o kayong mga anak na babae ng Jerusalem, tandaan nyo, ha? Gaya ng mga tulda sa sidar, gaya ng mga tabing ni Solomon. Okay. Huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y kayumanggi, sapagkat sinunog ako ng araw. Ang mga anak ng aking ina ay nagalit laban sa akin. Kanilang ginawa akong tagapag-ingat ng mga ubasan, ngunit ang sarili kong ubasan ay hindi ko iniingatan. Pero mo, sila na itim, pero kabighani sila. Kasi sila nasunog ng araw. Biro mo, ikaw ba maglakad mula sa Israel hanggang sa China, hanggang sa Ifugao, hindi ka ba maitim? Kaya binago ng Diyos ang pangalang Israelitas, tinago. Ngayon, kung isipin po natin, ay Tas na lang. Ngayon, mga Israelites, sa ngayon doon, sa mabasa natin, sa Exodo, ang mga Israelitas nakatira sa loob ng 430 years. Patirahin naman natin. From 663, idagdag mo ang 430 years, 1093. Abay, kung isipin po natin, doon natupad. Doon po, ang mga Israelitas, tumira sila, pumunta doon sa, saan? Sa tabing ilog, doon sa Bulacan. Ngayon, nagsaka sila doon, kaya tinatawag sila nga taga-ilog. Ngayon, sinusurkat ngayon, Tagalog na. Kaya alamin natin ang istorya ng Diyos. Diyos ang nag-istorya nito, mga kapatid. Ayaw ba ninyo matuwa nga ang istorya ng Diyos dito natupad sa Pilipinas? Kung idagdag mo naman ang 430 years from 663, abay 1093, dumating sa Pilipinas ang pangalawang grupo ng mga Israelites na nagsakay ng bangka. Sila si Dato. Sino? Dato Maricodo. Dumating sila sa Panay Island. Yan ang istorya. Para malaman ninyo ito. Sila ay nagsakay sa mga bangka. Kaya ang Panay Island no, nahati pa sa 4 noon. Capiz, Aklan. Tapos, Antique at saka Iloilo. Kaya kung isipin po natin sa panahon yaon,
Pangalawang grupo, si Dato Maricudo, dumating siya, Israelita. Ngayon, kung isipin natin, itago natin ang pangalang Israel, Aita na lang ang natira. Kaya kung basahin natin siya, pakanan, abay Aita. Pero doon sa pagbasa sa Hebreo, pakaliwa, yung Aita naging ate. Kaya doon na lumabas ang kanilang kasiyahan. Lumalabas ang ati-atihan festival. Ha? Hindi ba niyo alam yan? Kinakailangan alam niyo ang istorya. Ayaw namin yung bugo. Yung mga hindi marunong, husga lang. Tapos hindi alam ang kasaysayan. Kaya para malalaman natin ang istorya ng Diyos. Kasi 3 grupo ang dumating. Pinadalhanan naman sa pangatlong pagkakataon. Si Dato Puti dumating sa Pilipinas pero dumaan na siya doon sa Sabah, Malaysia. Sapagkat Israelite siya, nagsakay ng bangka si Dato Puti. Ngayon, nagsaka sila doon, hiningian sila ng malaking buhis. Kaya hindi nila kinaya, umalis sila sapagkat si Dato Makatunaw ang nagbigay sa kanila ng batas nga magbigay kayo ng malaking buhis. Kaya umalis sila, pumunta sila ni Dato Maricudo doon sa Panay Island. Ting Dato, Hibay Dato Puti. Ngayon, bilangin natin. Sige daw, subukan natin. Kinakailangan bright kayo ha. Ngayon, una, Dato Puti. Sunod, pangalawa si Dato Sumakwil. Sunod si Bangkaya, Dato Bangkaya. Si Dato Dumangsil. Sunod si Dato Dumalog. Ang sumunod sa kanya si Dato Dumangsol. Sunod si Dato Paiburong. Sunod si Dato Lubay. Sunod si Dato Balinsusa. Sunod si Dato Paduhinog. Hindi Paruhinog ha, Paduhinog. Kinakailangan alamin natin. 10 datos ang dumating sa Pilipinas. Kinakailangan bright ang mga Pilipino. Kaya tayo ay mga Israelites. Mapalad tayo mga Pilipino. Dito ang istorya ng Diyos sa atin. Hindi ba kayo matuwa? Ng istorya ng Diyos dito ibinigay sa bansang Pilipinas. Kaya kung isipin po natin, nananawagan kami lalo na sa mga mahihirap na mga kapatid natin. Kaya kung isipin natin, ang pangalan kasi ng Diyos mga kaibigan, hindi tinatawag sa kanyang pangalan, pinapangalan sa iba. Kasi sabi ni Christ noon, kinuha niya ang karyan, ibinigay sa isang bansa, hindi pinapangalan ang kanyang pangalan nga Christ. Pinapangalan sa iba. Basahin mo daw kung totoo. Basa, Isaiah 65:1, kung totoo. Ako'y napagsasanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Aking sinabi, narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. O pero mo mga kapatid, hindi daw tinawag. Totoo pala. Bakit ang pangalan ng bansang Pilipinas, pangalan ba ni Kristo ito? Hindi. Kung isipin natin, sa panahon na yaon, kung isipin natin, from 1093, dumating man ang pangalawang grupo nga sila si Dato Maricudo, patirahin naman natin ng 430 years. Kung idagdag ng 430 years, kasi Israelite sila, 1523 dumating sila sa bansang Pilipinas. Diba? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ngayon, pagdating sa 1523, doon, sapagkat sa March 16, 1521, na-discovery ni Ferdinand Magellan ang bansang Pilipinas. Kaya pagdating sa Abril 14, 1521, doon ang unang misa. Tapos binautismuhan ang lahat ng mga Filipino doon sa Barangay Pirian, 800 people. Kaya doon nag-umpisa ang pagkakrisyanismo sa bansang Pilipinas, doon sa Barangay Parian, doon sa Cebu. Kaya na-recognize doon Pilipinas na 1523. Bakit kako? Sapagkat doon ibinigay ang kaharian ng Diyos sa isang bansa na naging Christian country sa 1523, pero hindi tinawag sa kanyang pangalan nga Kristo nga bansa. Hindi. Tinatawag sa pangalan sa sino? Doon kay King Philip. Ang hari doon sa saan ba yon? Sa Spain.
hindi doon kay Kristo. Kaya mapalad tayong mga Pilipino. Hindi ba kayo matuwa ng istorya ng Diyos nandito sa bansang Pilipinas sa taon 1523? Dito, sapagkat tinanggap ni Humabon, pati ni Juana, ang pagkakristyanismo sa Pilipinas. Bakit kako? Kaya nga, sa panahon niya dumating sila sa Pilipinas, abay, dito naganap ang pagkakristyano. Kaya sa panahon na ngayon, sabi ni Magellan, sino bang kalaban mo rito? Ipakita ko naman sa iyo kung kaano kami kagaling lumaban. Ngayon nagyayabang pa si Ferdinand Magellan sa panahon ngayon. Abay, sabi niya, ang kalaban ko sila Lapu-Lapu. Kaya bakit galit si Humabon ni Lapu-Lapu? Sapagkat galit siya kasi ang anak niya nga si Bulak na naging asawa ni Lapu-Lapu. Isa siyang mahirap nga hari kasi nakabahag lang. Kaya yan ang istorya ng Diyos. Kaya noong Abril 27, doon ang digmaan ni Lapu-Lapu at ni Magellan. Pero istorya yon, istorya para ang katuparan dito mangyari sa bansang Pilipinas. Kasi walang ibang bansa nga naging Christian country sa 1523, bansang Pilipinas. Mga kapatid. Kaya kung isipin natin, ang istorya ng Diyos dito nakasintro. Kaya from 1523, idagdag natin ang 490 years. Doon po natupad ang istorya din ng Diyos. Kasi 70 weeks of God yun. Kasi kinakailangan may mga formula tayo para malalaman. Sapagkat yun ang kasaysayan na 2013. Ang istorya from 1523 hanggang idagdag mo ang 490 years. Ano bang nangyari doon? Mayroong significant event na nangyari sa Pilipinas. Ano yung significant event? Ang nangyayari, mga kapatid, mayroong kasiyahan. Dinanap ang noong Abril 14, 2013 ang pag-rein sa pangyayari ni Dato Humabon doon sa Cebu. Naging Kristiyano tayo doon at ang pangalan yun sa panahon ni Dato Pagbuaya nga ang 400 ang for example yan, itong 2013 yun ang kasiyahan din sa panahon ni Dato Pagbuaya kasi si Dato Pagbuaya dumating siya noong 1563 doon sa Dapitan. Kaya kinakailangan alamin natin. Kaya kung idagdag mo yon sa panahon na yon, kasiyahan ni Dato Pagbuaya sa 2013 at ang reenactment doon kay Humabon. Kaya reenactment din doon sa Dapitan City sa 2013. Ganon din ang istorya noong November 21. Ngayon, meron siyang kasiyahan. Kung meron kasiyahan, meron ding kalungkutan sa panahon niyaon. Kaya meron ding tribulation. Dalawang kasiyahan, meron ding dalawang kalungkutan. Ang kalungkutan po nangyari noong Oktubre 15. Yung linggo sa Bohol, maraming nangamatay, mga simbahan nangasira. Yun ay tribulation. At ang pangalawa, yung November 8 sa panahon ni Yolanda, na mga tao nangamatay. Sapagkat yun ang plano ng Diyos na ilipat niya ang istorya dito. Mabasa ba natin yung istorya doon sa Yolanda? Basahin mo nga, Jeremias, kapatid, 25, 32, 33. Kung meron bang istorya doon tungkol sa bagyo. Kasi biblical yan. Kasi ang istorya ng Diyos, inilipat na dito sa bansang Pilipinas. Sapagkat ang bansang Pilipinas, ito po ang katuparan sa istorya ng Diyos. Nandyan na ba? Ready na ba? Ang Jeremias 25, 32, 33. Basa! Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Nagbiro mo? Meron man dumi man ba no? Kaya mga moy. Kaya sa panahon yaon, ginawa sa gobyerno natin, lahat ng mga sanitary inspector pinapunta doon, pero natupad man na kinakailangan mga moy. Kaya hindi lahat mailibing. Kaya katuparan po nga ang bagyo mula sa
dulo ng lupa hanggang sa kabila ng lupa. From Giwan hanggang Tacloban Leyte ang istorya niyan. Sa dulo ng Giwan hanggang sa Tacloban Leyte, doon tinakluban ang mga tao. Kaya katuparan sa istorya ng Diyos. Sapagkat ang istorya ng Diyos dito matupad sa Pilipinas. Kaya kinakailangan tayo mga Filipino, handa tayo mga kapatid sa mga ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kasi yan, this is the plan of God. Ngayon, kung isipin natin, ano pa ba ang istorya ng Diyos? Dagdagan natin, pinadayag, o Revelation chapter 11, verse 15, kung ano ang sabi ng Diyos para sa mga tao. Sapagkat tayo inihanda tayo ng Diyos para sa kanyang plano. Say, basa! Revelation or Apocalypse 11:15. At humihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay nagiging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya ay maghahari kailanman. Biro mo? Ang sanglibutan pala, ang Kristo kasama natin dito, siya maghahari. Hindi ba kayo matuwa? Ng mga Pilipino? Ng mga Pilipino kayo? Dapat matuwa kayo nga Pilipinas pala, ito ang pinagkalooban ng Diyos. Dagdagan mo, kapatid, kung ano ba ang ibigay ng Diyos sa atin. Pinadayag o Revelation chapter 21 verse 3, basa! At narinig ko ang isang malakas na tigna mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila ay magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila, at magiging Diyos nila. Hindi kayo matuwa? Mananahan ang Diyos sa atin at kasama natin. Siya ay mananahan sa atin at maging kasama pa. Siya ay maging Diyos natin. Hindi lang sa inyo. Kapag sabihin ko sa inyo, kayo lang, hindi ako kasali. Kaya isali naman ninyo ako, natin. Di ba mga kapatid? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ano ang assurance na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Revelation chapter 20 verse 6, basa! Mapalad at banal ang Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at managhaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yan ang assurance ng Diyos para sa tao. Huwag niyong sabihin ngayon lahat ng tao mga matay. Kasi merong assurance ang Diyos, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, bagkos kasama tayo ni Kristo na maghari sa loob ng 1,000 taon. Ayaw ba niyo matuwa mga kapatid? Kinakailangan alamin natin ang istorya ng Diyos. Ito na ang panahon. Kasi one day of God is equal to 1,000 years of man. Saya, gibain niyo ang templo sa pangatlong araw, itatayo ko. Ngayon, nandito na, tapos na ang 2,000 years na pangalawang araw, 2018 na tayo. Pumasok na tayo sa 1,000 taon sa paghari ni Kristo. Ayaw ba na matuwa ng mga Pilipino? Hintay kayo ng hintay. Kung kailan siya bababa, matagal lang bumaba. Yung Kristo. Kaya alamin natin ang istorya ng Diyos. Kinakailangan hindi kayo titira sa mundo na wala kayong alam. Sapagkat kung nandyan na ang Kristo, abay hindi maghiwalay ang Kristo at ang kaharian. Gawa 14:22, basa! Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsisipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sinabi ba ng Diyos, papasok kayo sa mga sekta? Hindi! Ang sabi niya, magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi sekta ang papasukan natin. Hindi religion. Sapagkat
Sapagkat Kingdom of God is a government of God. Kinakailangan alamin natin ang istorya ng Diyos. Kaya nandito na, lisensyado na ang Kingdom of God noong July 27, 1982. Pero kung isipin natin, mayroong 10 years transitional period. Lumalabas siya July 27, 1992. Yan ang istorya ng Diyos. Para malaman ninyo ang istorya, malaking istorya ito mga kapatid. Kaya yung sinabi dyan, na dapat unahin muna natin paghanap ang kaharian, abay nandito na sa bansang Pilipinas na pinag-uuban ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay idaragdag. Dito tayo sa bagay nga idaragdag. Ano ba ang bagay? Yung sinabi dyan po, kung isipin natin, sa Isaiah 65, sinabi ulitin ko lang, nga ang kayamanan sa dagat isauli sa bansa. Ano ba ang kayamanan? Hindi yan isda, deuterium yan, tubig, heavy water. Heavy water, mabigat, 3 million. Ngayon, sa pagtagilid ng mundo, wala siyang bangin, pumupunta ang deuterium, papunta dito sa Philippine Trench, nga meron tayong sukat nga madiskubre. Ito ni Cesar Escusa, nga ang taas niya 868 miles. Tapos, 52 miles width, 3 miles deep from Surigao o Mati Davao diretso ng Isabela doon sa Pulinyo Island sa Aurora Province. Kinakailangan alamin natin, ito ang istorya ng Diyos. Mapalad tayo mga Pilipino sa panahon tayo ni Cesar Escusa ng deuterium. Sa panahon na yon, umpisa na sana nila sa panahon Marcos, pinaalis si Presidente Marcos, kaya wala siya nagawa. Pumunta siya, yung scientist, naghanap siya sa Amerika ng financier, nakita niya ang OFIC, Overseas Private Investment Corporation, yun ang kinausap niya. Tapos pumunta sila dito, ang ginawa sa nasyonal, sa Pilipinas, sa gobyerno, nakipag-dialogo, nga mabigyan sila ng 40%, 60-40 ang usapan. Ngayon, naumpisan, ang lahat ng scientist, pati engineer, pumunta sa Pilipinas, dala ang mga tubo, kagamitan nila ng mga bakal. Ngayon, nilagay nila doon ang kanilang tubo sa panahon yaon. Sa panahon sa 1987, nga ang nadiscover nga tubo noon, nga kaya niyang gampanan 1,000 pounds PSI lang. Ngayon, sa lakas ng current, sa ilalim, 14,000 pounds PSI. Di na nga sira. Para siyang lata. Kung pumunta kayo doon sa Pulinyo Island, o doon sa doon sa Socorro, sa Surigao, parang lata nga nga tupi, yung mga bakal doon. Sapagkat hindi kaya. Kaya sa isip nila, babaguhin ang sistema. 70-30 ang hatian sa Pilipinas. 70 ang sa financier kasi bibili sila ng submarino. Ngayon, kung isipin natin, hindi na pumayag ang Pilipinas. Pero yung hatian dati, walang share ang mga Pilipino doon. Sa gobyerno lang yun. Ngayon, umuwi ang mga engineer kasama ang mga scientist doon. Sila nagsabi sa ibang bansa na mayroong deuterium sa Pilipinas pero imposibleng makuha. Hanggang sa panahon na ni Ramos, hindi na sumagi sa kanya. Ramos, Estrada, Doria, tapos si Noynoy, hanggang kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi sumagi sa isip nila ang deuterium sapagkat biblikal nga ang 5 sa kanila walang langis. Langis na deuterium nga nasa dagat. Meron namang langis ngayon sa panahon ni Presidente Duterte ngayon, pero nasa bundok man, nasa lupa man, sa taas, sa Alegria, pero hindi man yan sapagkat natural gas at saka crudo yan. Kaya para malaman ninyo ang istorya. Sikreto ito ng Diyos. Ngayon, kung isipin po natin, meron bagong proponent. Kasi ang deuterium noon, 1931, na-discovery na ito. Sa panahon na yaon, sinilang ang aming mentor, Mahal na Hari Filimon Oriam Bonanza. Maraming nagpaliksahan sa 1931 na isinilang dyan na maging proponent pagdating sa panahon kung saan makuha ang pinakamalaking deposito. Kaya kung isipin po nito, meron naman pahintulot ang aming mentor, may sabi ko lang sa inyo, nga siya ang proponent ngayon, kaya pinatituluhan niya ang Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Nandyan na. Siya ang may-ari. Tapos ang The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation nga company, kapag makakuha na, ito ang magbinta. Kasi meron tayong deposito nga 85 million barrels a day. Kung 60 million ang makuha natin, ang itayo natin na deuterium rigs, 27 hanggang 30 ka mga deuterium rigs. Kaya ito, ang gusto ng proponent ngayon,
nga kung may tayo ng deuterium rigs makabenta na, gusto niya magbigay ng share sa mga Pilipino kasi ito ay equal distribution of wealth of God. Itong deuterium, ito ay hindi gasolina ha. Ito ay energy fuel, fuel of the future. Kinakailangan alamin natin ang istorya para marami kayong alam sa daigdig. Kaya ang gusto ng chairman nito, ang mga Pilipino, particularly yung mga mahirap, yung mayaman, wag na yung mayaman, sapagkat yung mayaman naman, mayaman na eh. Iparanas natin sa mga mahirap kung paano yumaman. Katulad sa Saudi Arabia ba? Ang Saudi Arabia ngayon, kung isipin po natin, abay, sila, kahit wala silang trabaho doon, meron silang share sa gobyerno. Ganon din tayo ng mga Pilipino. Pero sa kanila lang, limited lang. Kasi mula sa mga fossil fuel, sa mga dinosaur, sa lahat mga hayop kasama ang tao sa panahon ng Noe. Ngayon, ubos na. Ginawa nila yung energy fuel, yung mga fossil fuel. Ngayon, dito sa Pilipinas, naghanap ng alternatibo ang mga scientist. Kung ano ang pampalit ng gasolina ngayon, meron tayong deuterium. Kaya mapalad tayong mga Pilipino sapagkat ang deuterium $550 per liter sa international price. Pero kaya natin mga Pilipino kung makakuha tayo, kung magkano ang gasolina natin 40 lang, di gawin natin ang local price. Mapalad tayong mga Pilipino, di ba? Hindi ba kayo matuwa? Ng istorya ng Diyos nandito na. Tapos biblical ba? Sinabi doon sa banal na kasulatan. Sinabi sa Revelation chapter 21 verse 6-7, sabi, sino ang nauuhaw? Painumin ko sa tubig ng bukal ng buhay. O ngayon, yung deuterium, tubig yan ng bukal ng buhay. Pero tayo ang mabuhay, meron tayong share ng mga Pilipino. At sinabi pa doon na walang bayad. Abay, basahin mo nga kung totoo ba kapatid? Sa Revelation chapter 21 verse 6-7, totoo ba? Basa. At sinabi niya sa akin, nagawa na ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painumin walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Biro mo? Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Biro mo kung magtagumpay? Kung tayo ay magtagumpay, swerte tayo. Kasi meron tayong share na 25,000 hanggang 250,000. Hindi ba kayo matuwa? Ng tubig, yung deuterium, pampalit ng gasolina ngayon, refined by nature na yan. Nakaprocess na sa lakas ng current sa ilalim, 14,000 pounds PSI. Ngayon, kung isipin natin, itong pagpalista namin ito, libre ito na walang bayad. Kasi sinabi dyan na walang bayad. Kaya kami hindi nagpabayad. Pag meron kayong malaman na nagpabayad, ipakulong nyo. Kasi hindi kasama namin yan. Kaya kinakailangan alamin natin ang istorya nito. Ngayon, biblical ba? Dagdagan mo, Revelation chapter 20, verse 15. Kung ano ang sabi doon. Kung ayaw mo sumali, wala kang magawa. Basta! 20 verse 15. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Pero mamamatay ka pala kung ang iyong pangalan wala sa aklat ng buhay. Yung certificate ba? Yung certificate ang aklat ng buhay. Bakit ka na mabuhay? Sapagkat mayroon ka matanggap. Pag hindi ka kasali, abay, mamatay ka. Ibinulid ka sa dagat-dagatang apoy. Kasi masama ang loob mo. Kasi hindi ka kasali. Kaya kinakailangan tayo mga Pilipino, nanawagan kami sa inyo ngayon, lahat ng mga Pilipino, ito na ang panahon. Nga, tayo mga Pilipino, yumayaman. Sapagkat ang bilin ng aming mentor, walang bayad po ito. Libre ito, lisensyado na ang Philippine Deuterium Development Management Corporation. Ang mga tao naman ayaw namang maniwala, pero totoo naman, sapagkat kung isipin po natin, ayon sa Karyas 13:8-9, 3 bahagi ang tao sa daigdig. 2 bahagi ang mga matay, 1 lang ang iligtas. Hindi naman namin kayo masisi na hindi kayo maniwala, kasi kung maniwala kayo lahat, wala lang mamatay. Tama. Kaya kinakailangan mayroong 2 bahagi na mawala. Kaya ang hinanap lang namin ito, yung mga anak ng Diyos.
natin kasi ang mga tao ngayon, ang daming malalait. Ang dami talaga ng mga tao ngayon na malalait. Ngayon, kung ito lang ang tanong ko sa inyo, ang sentro sa istorya ng Diyos, bansang Pilipinas, nandito rin ang Kingdom of God. Marami ngayon ang nagpapaliwanag noon pa, mga kasamahan namin, pati mentor namin, nagsasabi, hindi kayo maniniwala, wala kami magawa. Basahin mo nga kapatid, Mateo 8, 11, 12, basa. Mateo 8, 11, 12. Oh, para malaman natin ang istorya ng Diyos. Sige nga, kung nandyan ba, Mateo 8, 11, 12. oh. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipang galing sa silanganan at sa kanluran at magsisiupong kasama ni Abraham at Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Datapwat ang mga anak ng kaharian ay parang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Pero mga kapatid, maraming magsirating mula silanganan hanggang kanluran, kasama sa pagkain ni Abraham, Isaac, ni Jacob sa kaharian. Pero ang anak ng mga Pilipino, hindi maniniwala, itapon doon. Papayag ba kayo nun? Ako, isa akong hindi papayag, isa akong Pilipino, gusto kong tumira, hindi ako pwede nga itapon doon. Kaya maliwanag na tayo mga Pilipino, alamin natin sapagkat ang karya ng Diyos ibinigay sa isang bansa, wala doon sa himpapawid. Mga kalbo na lang kayo hingi nyo sa kaharian, hindi pa dumating yan. Ang kaharian, maliwanag, sabi ni Kristo, ibinigay sa isang bansa. Walang tao nga lumalamang ni Panginoong Hesukristo. Kaya tandaan mga kapatid, kaya marami ang magsirating, tayo itapon, papalitan tayo, papayag ba kayo mga Pilipino? Kinakailangan alamin natin ang istorya ng Diyos. Pero kung hindi kayo maniniwala, wala tayong magawa kasi isang bahagi lang ang matira. Kaya kinakailangan alamin natin ang istorya ng Diyos. Marami pang manglalait sa aming guro. Sabi ang aming guro daw, paggawa-gawa ng hindi maayos. Hindi nyo alam kung ano ang istorya ng aming guro. Kaya naka-istorya ng istorya sa daigdig ngayon. Kayo, puro lang kayo batikos. Puro lang kayo basa ng basa sa Biblia. Hindi nyo inaakma sa kasaysayan sa history sa daigdig. Kinakailangan alamin natin ang Biblia for factors, history, mathematics, and science. Kasama na doon ang prophecy. History is a written records of the past event. Prophecy is a written account in the future. Mathematics is a subject that involves number and computation in solving the problem. Science is a systematic arrangement of knowledge based on fact, true experiment, and observation. Kinakailangan alamin natin. Manlalait kayo. Sige nga, basahin mo nga kapatid. Kung kayo, Proverbio 11, 12, basahin mo nga yung mga manlalait. Kasi ang daming manlalait sa aming guro. Kinakailangan alamin natin Proverbio para malaman niyo ang istorya ng Diyos. Kaya ang istorya ng Diyos mga kapatid, alamin natin ang kasaysayan para malalaman natin ang istorya. Kaya ang istorya, lalo na ang aming mentor, hindi yan nagbibiro. Yung aming mentor. Kaya habang hinahanap pa ang proverb, basahin muna natin yung sinasabi doon sa Lucas muna rin. Lucas 19:27. Nga mga tao na hindi maniniwala nito, ipapatay ng Diyos. Akala ninyo ang Diyos mabait? Ang Diyos, papatay ang Diyos. Kasi hindi na magpapako ang Diyos ngayon. 27. Sa daigdig. Basa. Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. Biro mo, ipapatay? Akala nyo mabait ang Diyos? Yung hindi maniniwala pagdating sa panahon, gilotin ang mangyayari doon sa plaza, paputugutan kayo ng ulo. Kaya kinakailangan alamin natin ang istorya. Sapagkat kung isipin natin, lait kayo ng lait,
Ang daming malalait doon sa Mindanao, sa Visayas. Mabasa natin sa proverb yan, proverbio. Kawikaan natin. Oh, kawikaan. Kawikaan. Mabasa natin yan. Na kung sino man ang mga tao manlalait, wala silang magagawa sa buhay. Mabuti pang huwag kayong manlait kasi hindi nyo alam ang istorya ng Diyos. Basa daw. Kawikaan. Kapatid. Kawikaan. 11-12. 11-12. Okay. Yung mga manlalait na tao, para malaman nyo, basa! Siyang humahamak sa kaniyang kapwa O, tingin mo, humahamak. ay walang karunungan. Walang karunungan! Basa! Ngunit ang taong nag-uunawa ay tumatahimik. Na tumatahimik yung mga taong nakaunawa, pero yung mga taong nanlalait, abay, walang kaalaman yan. Kaya puro lang sila, batikos. Kaya mga kapatid, marami pa sana akong sasabihin sa inyo. Basta ito lang isabi ko sa inyo, marami ngayon ang nasa dito sa NCR, sila magpaliwanag sa inyo mamaya. Konti na lang ang oras. Magpasalamat ako sa aming mentor, Mahal Philemon Oriambunana, sa iyong wisdom na ibinigay sa amin dito sa gabing ito. Maraming salamat po. Ako si Gigi Lagulos from Region 3. Maraming salamat, Haring JJ. Mga kapatid, malinaw na malinaw po na ating napakinggan ang pamamahayag ni Haring Gigi Lagulos, isang regional director ng Region 3. At mga kapatid, naway